Hello Philippines and hello world. Miss Universe Shanice Palacios. Abay, may panganib or nanganganib ang buhay. No, ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Si Miss Shanice Palacio ang tinaguriang Miss Universe 2023 kung saan marami na po mga balita na nagkalat ngayon sa social media maging sa mga international news na si Miss Nicaragua or Shanice Palacio who won the crown ay hindi nga makapasok or makabalik sa sarili niyang bansa. Kaya naman na sa ngayon po ay parang naghihingi po siya ng proteksyon mula sa gobyerno na magkaroon ng safety dahil po nararamdaman niya maging ng kanyang pamilya, ng kanyang tatay na isa sa mga aktivista noon dito po sa bansang Nicaragua ay nanganganib nga di umano ang kanilang mga buhay. The Miss Universe on Saturday asked the Nicaraguan government to guarantee the safety of the affiliate in the local contest whose director, Karen Celebrity, was banned returning to the country after Nicaraguan Shanice Palacios won the prize. Sabi dyan, we are working to ensure the safety of all the affiliate of organization and we call on the Nicaraguan government to guarantee their safety and comply with what is requested, emphasize a statement given in El Salvador by a spokesperson for the organization. So, yung El Salvador na mismo ang gumawa ng paraan to make sure na safe po si Miss Nicaraguan ang Miss Universe 2023. Kasi ganito po yan eh. Totoo nga yung sinasabi ng ilan na kaya si Miss Nicaraguan or ito pong si Shanice Palacios ang tinaguri ang winner, may possibilities kasi na something happen dito po sa Nicaraguan na ito, si Miss Nicaraguan Universe. Yung first runner-up ang papasok bilang Miss Universe 2023 which is si Miss Thailand. So dahil po dito po sa mga banta sa buhay po ng pamilya ni Miss Palacios, which is yung kanyang tatay ay si Mr. Ortega, na siyang naging aktivista noon at pinoprotesta nung 23-year-old pa lang po itong si Miss Nicaraguan ay naging po siya, aktivista siya for the longest time. Kaya naman hanggang sa ngayon parang inuungkat ng gobyerno ng Nicaraguan yung pagiging niya, aktivista niya noon na sinagsasuffer siya ngayon. So ang tanong nga ng marami, kung talagang si Miss Nicaragua is parang parang kulong siya doon po sa kanyang galaw ngayon, hindi siya makagalaw ng malaya. Dahil nga po dito, dahil anytime soon, pwede siyang hulihin or pwede siyang ikulong ng gobyerno. Dahil mas lalo pang nag-ignite yung galit ng Nicaraguan government nung nanalo po itong si Miss Nicaragua, Shanice Palacios sa Miss Universe 2023. Dahil yung mga aktivista po sa lugar ng Nicaragua ay lalo po silang naging naging parang lumakas yung loob nila dahil alam nila na nagkaroon na po ng power itong si Miss Nicaragua or si Shanice Palacios, yung anak po ni Mr. Daniel Ortega na isa sa mga aktivista dito po sa nasabing bansa. Kaya naman nananawagan ng pamilya nitong si Miss Nicaraguan ng proteksyon mula sa gobyerno ng kanyang bansang, kumbaga yung bansa na kanyang kinabibilangan ngayon, bansang kanyang tinatitirahan, nabigyan siya ng proteksyon kasi hindi niya alam anytime soon pwede siyang may something happen na bad sa kanyang buhay ngayon. Kumbaga parang may banta sa buhay niya ngayon. Opposition media also denounced that Celebrity House in Managua was raided on Friday and her husband Martin Arguela was temporarily detained. So dumating na po sila sa pagkakataon na sila po ay nakulong. The newspaper La Prensa stated that the government is keeping Arguello incommunicado and that there is police present at his parents' house. The government has not commented on these reports. The national director and her family, the previous holder of the organization in Nicaragua, are safe. The statement added, Palacios' victory prompted massive celebration by Nicaraguan in the street of Managua
in other cities of countries and since demonstration were banned. So nagkaroon naman daw po ng selebrasyon sa isang bayan ng Nicaragua kung saan celebrate po nila yung pagkapanalo nitong si Miss Palacios. Pero hindi po ito hindi po ito ibinalita kasi nga parang van po sila at pinipigilan sila na parang suportahan nga ito pong si Miss Nicaragua ang Miss Universe. So yun po yung ilan sa mga ilan po yan sa mga pinagdadaanan ngayon ni Miss Nicaragua. So ang tanong, paano niya po magagawa yung kanya pong responsibility bilang isa sa mga sa mga Miss Universe kung ganito po yung kanyang kalagayan. So better yet, baka ang magiging magiging solusyon dyan is ipapasa niya yung kanyang corona. So dahil dyan, narito po ang ilan sa mga talak po ninyo patungkol naman sa last update po natin. Unahin po natin ang komento mula kay Annalyn Sarak. Sabi niya, kahit anong galing ni MMD, hindi siya mananalo ng Miss Universe or papapasukin sa top 5 dahil Latin people ang nagkakaisa. Yan na maging Miss Universe ang kalahi nila. Lalo na sa Latin country, ginanap ang Miss Universe. No way na pumasok sa top 5 ang Philippines. I know Latino, people very supportive sa mga kalahi nila. Kaya kung sa Latin country lang uli gaganapin ng Miss Universe, wag na sumali ang Philippines dahil sa paulit-ulit na ganyan ang mangyayari. Ayun. So parang kasi parang napagkaisahan. Tama naman po, 'di ba? Parang puro Latino yung mga judges. Syempre, ang kanilang puso is sa mga Latino, 'di ba? Kaya talagang 'yun ang mananalo kahit anong galing ni Miss MMD. Sabi naman ng isang user, hanggang kasali ang mga transgender, walang saysay ang Miss Universe. May mag-asawa, pwede na rin anong saysay ng Miss Universe kung mayroong transgender at mayroong may asawa. Kaya nga po ito yung pinaglalaban ni Miss Lupita Jones nung siya pa po ay National Director ng Miss Universe. Kaso nga lang dahil pinipilit po nitong si Jack Radiotatip na talagang yun po yung kanyang gusto mangyari na magkaroon daw ng fairness sa lahat daw ng all forms, all shapes. Kaya po yun po yung nangyari. Kaya si Miss Lupita Jones is pinatalsik bilang National Director. Miss Edwines Ispinamakul. Huwag i-underestimate ang mga Pinoy. Ayan tuloy nangyari sa'yo. Bulat-lat tuloy ang issue mo. Anjara Judajip Tip. Ang dami-dami na pong pangalan ni Ma'am netong si Anja Radiotatip. Ang dami ng bansag sa kanya. Pero sa ngayon, talagang inaani niya na po lahat ng mga ginagawa niya. At the same time, yung mga taong nakasama niya sa mga dito sa pageant na ito, unti-unti na pong nagsasalita. And of course, sabi ni Jose Uy, I respectfully request to repeat the top 5. The stated winners such as Miss Nicaragua, Q&A does not conform to the philosophy of the Miss Universe. Kindly review her answer. True. Kung pwede nga lang na magkaroon po ng another top 5 na maiulit or may request natin na mapagbigyan ulit. Pero hindi po talaga Hindi talaga siya nangyayari. Sabi ni Xu Jiao, it must be have second round from top 5 and top 6 with MMD. On my opinion, it can be arranged in studio, TV show. Yun. So, ito naman po yung request po, Sana kung ganito lang kadali na sana i-repeat lahat. Yung top 5, yung top 6, magkagaroon ng ganon, diba? Pero hindi Sabi naman po ni Bernardo Pisa TV, put MMD in top 5. Since Pinas and Thailand is tie, the top 5 maging 6, yung 6 silang lahat at mag Q&A uli. Otherwise, the issue will not be closed. True. Pero alam niyo po ba, yung mga pinapakita ngayon ni MMD, pinapakita niya sa buong mundo that she deserved to win, Sa mga sagot niya, sa mga interview, kung paano siya gumalaw, yung mga posture niya, tapos po yung background niya, 'di ba? Makikita natin na talagang deserve niya talagang manalo.
And of course, sabi ulit ng isang user, yes, Miss Michelle was brought here so she can show the anomaly in this pageant. Probably, there were more irregularities here. And Michelle D is deep thinker. She said, there are reason for everything. Ayun. So, ito naman po ang komento ng isang user patungkol sa issue na ito. Talagang blessing in disguise talaga itong si MMD sa mga nangyari. And Plumang Bughaw said, competition must be fair and transparent. The participant must share similar characteristics that can place them in a parameter in which all the rules apply equally. Comparing a 40-year-old woman to an 18-year-old girl is not fair because there is no point of comparison. Lupita Jones, Mexico's first ever Miss Universe 1991. No to Mixed Universe. Who's the owner? Who's the owner? Ayun. So, ito yung statement ni Miss Lupita Jones patungkol sa bagay na ito eh. Kaya naman salamat kay Mr. Plumang Bughaw sa iyong komento. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!